Wakas, nagkaroon din ako ng oras ngayon para mag-edit at mag-voice over ng mga videos na hindi ko pa na-upload gawa ng sobrang busy ko sa school. Ito nga at nasa third year na kasi tayo kaya medyo mahirap na ngayon yung mga subjects. At the same time, nagpe-prepare kami ng pre-oral para sa thesis defense na gagawin namin sa December. Konting push na lang at gagraduate na tayo, char. Sana nga. Anyways, hello mga mi, magandang araw. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kahit na panay lindol ngayon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito nga ang video na compilation na to para kasi sa susunod na mga araw feeling ko hindi na ako makakapag-upload. Char. Araw ng linggo, pinipilit talaga naming ilabas si Jay sa park. Kahit sobrang busy namin, hindi talaga siya pwedeng hindi ilabas. Bandang hapon last week, dinala namin si Jace dito sa park. Sa likod lang to ng City Hall ng San Jose del Monte, Bulacan. First time namin at nagustuhan namin yung lugar dahil open field siya at pwedeng maglaro yung mga bata. Fast forward tayo, makalipas ang isang linggo, dito naman kami napadpad sa may likod ng Philippine Arena. Discover nga lang ng asawa ko yung lugar na to or yung place sa Google Maps. Initially, ang pagkakaalam namin, lalo na nung asawa ko kasi siya yung nag-check ng place, ay more on garden viewing siya at merong restaurant at cafe. Nakakatuwa lang dahil meron din silang ino-offer na mga animals na pwedeng magustuhan ng mga chikiting. At before that, bago ko ikwento lahat ng nangyari sa zoo adventure namin today, ay kwento ko muna yung nangyari sa buong linggo ko. Sensyahan nyo na, kailangan ko na kasing i-upload dahil puno na yung storage ko. Ang dami ko kasing ginagawa sa school. Ito lang yung time or itong araw na to yung i-dedicate ko yung pag-voice over at the same time ay pag-aayos ko ng mga backlogs ko sa pagbablog. Char, vlogger yarn. Oh, eto na nga, kapag Tuesday ay obligado na kailangan kong tumulong para sa pagpe-prepare ng feeding program ng mga anak namin sa daycare. Ako at kasama ng 3 pang members na na-assign sa araw ng Tuesday ay nag-aasikaso talaga para sa pagkain ng mga bata. Kataon din dahil nung Monday walang pasok nga yung mga bata, ang ginawa ng teacher, pinagsama na nga yung potahe ng lulutuin dapat sa Monday sa Tuesday na niluto. Kaya ang putahe dyan ay sopas at saka pansit. O diba, carbs. Anyways, dahil ang inyong lingkod hindi naman kagalingan sa pagluluto, binolunteer ko na yung sarili ko na maglinis ng mga plato dyan at ng mga pinaglutuan nila. Forward, sinisingit talaga namin itong mga thesis preparation namin. Dahil nga nabanggit ko kanina, third year na nga ako at ito nga, meron kaming thesis na ginagawa at ito, nagpapakasunog talaga kami ng kilay. Inaabot kami dyan ng 4 hours to 5 hours kung mag-huddle. O diba, ang gagaling, char. Shout out po sa mga ka-teammates ko. Sana ay kayanan pa natin. Pero ngayon, every other day na lang kaming mag-huddle. O diba, ang saya. Nakakatuwa lang din itong 3 years old ko dahil gumagana na nga siyang kumain after 2 weeks ng pagkakasakit. Thank you po at ito, pagkatapos niyang kumain ay routine talaga namin na kahit papaano mag-aral talaga siya kahit sa pagsusulat. Kasi marunong na siya magbasa pero doon sa writing kinakatamaran niya. Fast forward tayo, nung Friday naman this week ay naggrocery kami mag-anak dito sa Walter Mart. Bilisan lang din yung pag-grocery namin dyan dahil sabi ko sa asawa ko, meron akong meeting ng thesis groupmates ko ng 3 PM kaya kailangan magsama-sama or makarating kaagad kami dahil nga kailangan namin magsama-sama at mag-huddle. Medyo tricky na kasi yung part na to dahil meron ng ini-expect yung professor na isasubmit namin na chapter 1. Kahit chapter 1 pa lang naman, pero nangangarag na kami. Anyways, itong toddler namin, hindi talaga yan papatalo. Kailangan meron talaga siyang sariling cart. O diba, ang nilagay ko lang naman dyan sa cart niya ay more on fruits at saka yogurt or Yakult. O diba, gusto niya siya yung maglagay doon sa sa counter at siya daw ay magbabayad na.
Na nga, nakapamili na kami. At pag uwi namin, sinalpak lang ng asawa ko lahat ng mga frozen meat doon sa freezer. Maliit lang kasi itong freezer namin, kaya pag sumobra yung bili, lagot, kailangan magluto. Char. Ewan ko ba dito sa asawa ko, ang ginawa ko nga, pinagtatanggal ko lahat ng mga nilagay niya dyan at hinugasan ko muna. Sabi nga yung multitasking ko this week, grabe yung feeling ko talaga, sobrang pagod na pagod yung katawan lupa ko. Anyways, ginusto mo yan eh. Gusto mong mag-aral, so kailangan i-multitask mo lahat yan. Char. Tindigan mo yung mga decision mo sa buhay. Char. Uy, wala akong pinagsisisihan na bumalik ako sa pag-aaral. Masaya nga ako dahil sa totoo lang, ang dami kong natututunan sa mga kaklase ko. Lalo na pag may collaboration kami, may mga group work kami, meron akong natututunan sa mga experiences nila, how they handle such situations, paano sila magbigay ng mga inputs, yung mga ganun. At sobrang priceless yun kapag nagsama-sama kami kasi parang nagkakabuo kami ng bonding at the same time bilang isang nanay na parang bumalik sa pag-aaral. Ibang achievement din kasi yun para sa akin. So anyways, ito nga, inorganize ko na lahat ng mga pinamili namin at kailangan ko na talaga kasing bilisan at ng mga oras na yan dahil may 3 PM pa akong meeting ng mga kaklase ko. Siyempre dahil nga medyo makugulo na din talaga itong bahay namin, parang hindi na bahay, ay kailangan ko rin siyempre maglinis dyan. So nag-asikaso pa ako, nilinis ko pa lahat ng sala, yung mga kalat. Gusto ko na nga alisin lahat ng gamit, ipagtatapon para wala ng kalat. Pero syempre, hindi yun pwede. Char-char lang yun, mga sis. Talaga yung boss namin, yung source ng kalat, char. So, eto nga, this week, kahit paano, nakapagluto ako. O, diba? Clap your hands. Dalas kasi na si Habi talaga yung nagluluto. Pero this time, parang pinilit ko magluto dahil nung pag-uwi namin galing sa pag-grocery, papasok na rin kasi yung asawa ko sa trabaho niya. So, wala nang time magluto siya. At the same time, habang nagluluto ako niyan, ay nagmarinate din ako ng mga chicken na pinamili namin. Yung mga pinagsasalpak niya sa freezer, pinagtatanggal ko kasi nga imamarinate ko yung iba doon. Ano kasi ng asawa ko na sa darating na weekend ay mag-iihaw siya doon sa labas. Eto nga, may nakita akong hack sa TikTok. Ang ginawa niya, naglagay siya ng plastic cellophane para hindi umano yung talsik doon sa pinakatakip ng food processor. So, eto, ginawa ko naman. Fairness, effective naman siya. So, eto na nga lahat ng mga nagawa ko. Medyo marami rin pala. And fast forward tayo, kinabukasan, niluto na nga yung isang Tupperware dyan ng chicken inasal at nagluto din siya ng hotdog. Habang nagluluto naman yung asawa ko dyan, ang ginawa ko ay ginupitan ko yung buhok ng anak ko. Kasi ayaw din magpagupit sa barbershop. Kaya naisip ko, ako na lang gumupit, diba? Nag-DIY yung nanay. At hindi na nagustuhan dahil daw, para daw bao, sabi ng asawa ko. So, eto nga, dinala ko na talaga sa barbershop dahil hindi na talaga kinaya yung pagdi-DIY ng nanay. Naging bao yung buhok niya. And tawa-tawa pa siya dyan, no? Hindi pa niya alam yung mga mangyayari. So, sa umpisa, gusto niya, hindi pa siya nag-iiyak. At sa bandang huli, medyo na-irritate na rin siguro yung balat niya doon sa mga buhok na gugupit. Ayan, nagwawala na talaga siya. So, mabilis lang din yan. Hindi na umabot ng matagal. So, from this to this, o diba, nakasimangot pa yan. Kasi kalbo siya. Sorry. O siya, sa part 2 ko na lang pala ikukwento yung nangyari sa adventure namin for today's video. Kasi daldal eh. Anyways, thank you for watching. Bye!